afternoon at good evening po ulit. Nagbabalik po tayo dito sa The Kaibigan Podcast, ang podcast ng mga kaibigan. Okay, so maraming salamat for tuning in back again. Ito po ang isang podcast na pwede niyong kasama habang nagtatrabaho, nagdadrive, nagpapahinga sa bahay, nagluluto, kung ano man po yan. Ako, sana po ay makasama namin kayo sa inyong araw-araw na ginagawa para pantanggal ng lungkot dito po sa buhay sa abroad. At yung mga kababayan naman natin, mga kaibigan natin na nakatira sa Pilipinas, ay magkaroon naman po kayo ng idea kung paano po ang buhay ng mga mahal nyo sa buhay. Buhay sa mahal sa buhay, paulit-ulit ay nandito. Although, syempre, ang ating mga usapan po ay not limited to mga Filipinos po nasa abroad. If you want to join, kami po ay feel free po to join into the conversation. Mag-PM lang po kayo sa Royce Hipolito, R-O-Y-C-E, Hipolito, at kami po ay nagpapasalamat po sa inyong lahat po dyan. Ngayon po, this is the format po ng ating show. Marami po tayong mga inad ng mga kaibigan po sa Facebook natin na account, sa Messenger, pwede rin po sa WhatsApp, sa Viber. Tatawagan po natin ang mga random friends po natin na kakamustahin natin sila sa iba-ibang sulok ng mundo. Sometimes nagwo-work, sometimes hindi, sometimes may nagko-cooperate. Pero like I said, subukan na lang natin. At let's see kung magagawa natin ang magic na makapagkaibigan sa isang total stranger dito lang sa The Kaibigan Podcast. Hindi po ito prank call, okay? Hindi po ito prank call. Kasi ang prank call, hindi mo ko talaga kakilala. Ito, kilala ako. Pag nakita nag-miss call ako o hindi sinagot, makikilala po ako. So, hindi... At ang aking profile po sa mga social media, ay yan po ay lahat ay sabihin na natin verified at hindi po ako nagpapalit ng pangalan. So again, it's a Sunday morning only here in Stockholm, Sweden. Maraming salamat po sa mga kaibigan natin from Malaysia, mga kaibigan natin sa Africa, sa South Africa, Zimbabwe. May mga Filipinos rin pala dyan. Tsaka sa Namibia, nagtatrabaho dyan. So maraming salamat. Yung mga Filipino natin, mga tripulante na nagtatrabaho sa Ushuaia, sa Argentina, yan po yung port ng mga boats, ng mga cruise ship na papuntang Antarctica. So, doon po sa mga kababayan po natin na nagtatrabaho po dyan, thank you very much for yung mga sacrifices ninyo. At sana naman yung mga mahal nyo sa buhay sa Pilipinas ay sinusulit yung mga pagod ninyo. So, yung mga nasa Pilipinas naman na may mga mahal sa buhay na seaman, i-invest po natin ng tama yung perang pinadadala nila. So, yun lang po gusto natin sabihin sa inyo. At yes, it's a morning here on Stockholm, Sweden's Kaibigan Podcast. So, tatawagan po natin ng isang non-profit, non-stock, non-political, non-religious organization based po sa Warsaw, Poland. So, tingnan muna natin to kung may sasagot. At let's see. So mga kaibigan, like I said, this is a random call. Yes, nagre-ring. Thank you. Yes. Tatlong rings. Naku, sana naman may sumagot. Isa pa. Please answer. Please. Tumawag tayo ng isa. Okay, so yan. Mga kaibigan, doon po sa mga nakikinig po sa atin, the reason why we're calling people na mga association, para po tayo makilala. At hindi po kami andito para manira or gumawa ng gulo or kung ano-ano. We're just here to promote Philippine organization, Philippine businesses po anywhere in the world. At all you need to do is just cooperate lang po. Yun lang naman po ang aking pakiusap po sa inyong lahat. So like I said, baka naman pwedeng ito tumawag tayo sa Japan. Yes. Let's see. Ito yung isa nating kakilala na napakadaming kausap. So lipat po tayo ngayon, maghanap tayo ng somebody else.
kung sino pwede makausap. At yes. So far so good naman. Let's say walang naghahanap kasi tayo dito ng medyo exotic location. Dahil ang mga Facebook friends ko po, not necessarily para lang po sa mga nasa Europe lang po or something. Hindi po yan. Hindi po tayo namimili po na So just in case you want to know something, dito lang po sa The Kaibigan Podcast. Nasa YouTube po tayo. Ito, subukan natin to. Isang Filipino na base po dito sa Sweden. Mahilig po ito sa outdoors. So baka sakaling makausap natin to. One more ring. Baka nasa trabaho. Yes, yan po. Maghanap pa tayo ng iba na makakausap. Kasi ang kalaban natin ngayon, yung iba nagsisimba. Yung iba naman ay oras ng pahinga. Ayaw talaga maabala. Which is perfectly fine. Wag ko kayong mag-alala doon. So kami po naman naghahanap kami ng pwede natin makausap, pwede natin maabala, or yung bang, alam niyo yun yung, let's see, ito, tingnan natin ito kung tika saan ito. Yotland. Okay. Tingnan natin ito. Okay, we're calling somebody from Sweden. So, sana sumagot. This is part of the show as well na kailangan natin na maintindihan na we have to accept the fact na paminsan-minsan ay hindi natin pwedeng gambalain ang ating mga kababayan na nagtatrabaho or something. So, let's see. Kung may nadidinig kayong maingay sa likuran ko, yan po ay ang aking mga, what you call this? Mga pusa po namin na naglalaro dyan kung saan-saan. So, hindi tayo pwedeng masyadong tumawag sa North America kasi gabi ho ngayon doon, tsaka madaling araw. So, not really a very good idea. Ayaw ho natin makaaway. So far, lumilitaw sa ating random Facebook page po ay puro mga nasa States. So, konting scroll pa tayo dito. Konting scroll. Ito. Let's see kung sino pa pwede natin kausapan. Ano ba naman to? Yes. So, yes. Ito. Okay, let's see. Tumawag tayo dun sa tiga Poland. Let's see. Hello. Yes, hello, sir. Hello, good morning. Si Royce Polito ito. Good morning. Yes, si Royce Polito ito from The Kaibigan Network. Journalist ako based in Stockholm, Sweden. Hi, sir. Good morning po. Oh, ayun. Alisin na natin yun, sir. Pantay-pantay lang tayo kasi baka mamaya may I know yung pangalan mo lang, first name lang? Joan po. Joan Esconder po. Ako po ay po siya, founder po ng grupo po ng mga Filipino community sports club po rito sa Poland. Ayun. Hindi kasi paano ko tumawag ngayon dito kasi meron kasi kaming podcast, yung parang radio show. Tumatawag kami sa mga kaibigan natin na mga nasa abroad o kahit nasa Pilipinas para lang mga musta tsaka pag-usapan lang yung association niyo kung ano yung mga sabihin na natin mga activities, upcoming activities, kung paano kayo makukontak, kung
Paano? Okay lang ba magkwentuhan tayo sandali? Yes, sir. Pwede naman po. Okay, naku, yan, salamat ha, salamat. Kasi nagre-record tayo ng isang episode ngayon ng podcast kaya natin, yung Kaibigan Podcast. So, hindi ka away, hindi ka laguyo, hindi ka kalaban. Okay. Yes po. So, ang motive lang namin dito is yung i-promote yung organization ninyo. So, kasi mahirap pronunciation nito, FCSCP Poland. Yes po. Yes po. Ano ba ibig sabihin nitong FCSP? Kasi sa Facebook kasi puro non-profit, non-religious, non-political, mga ganyan. So, Yes po. Bali po, Filipino Community Sports Club in Poland po siya. Yan po yung ano po namin. So, bali yung club po namin, sir, is like lahat po ng sports na involved po yung mga Pilipino po dito sa Poland. Yun po yung ino-organize po namin. Oy, good yan, good yan. So, ibig sabihin dyan, medyo matagal ka na siguro sa Poland. Yes po, matagal na rin po. Mga 7 years po siguro. In 7 or 6 po mga ganyan, sir. Oy, happy birthday. Diba? Happy birthday, mga ganyan. Ayan. So, nakakatuwa pala, no? Dahil Warsaw ka pala, no? Mga dyan sa Poland, dyan sa Warsaw, dyan sa area ninyo, more or less, mga estimate mo, ilan ang mga Filipinos dyan? Teka sir. Medyo mahina po yung dating. Ayun. Yes po sir, ano po nga uli yun? Hindi, tanong ko lang dyan sa experience mo, sa estimate mo lang dyan sa Warsaw, mga more or less, ilan ang mga Filipinos na dyan? Siguro po, kasi po mga Pilipino po dito, medyo may darating, tas aalis, kasi mas madali po kasi silang makarating po dito. So yung iba po medyo pagdating po dito Pero more or less po siguro nasa 5,000 na po rin yung mga Pilipino po dito eh. Kumbaga yung sinasabi mo 5,000, yun yung mga, sabihin na natin mga regular. No, yung kumbaga yung Opo, mga nag-decide na magstay sa Poland. Aha. Ayun. Yes, sir. Opo. Good. So, doon sa mga sport activities niyo, ano pinakasikat? Sigurado basketball. Basketball, sir. Kasi medyo po siya. Yung mga Pilipino po kasi dito ay ganun din po sa Pilipinas na mga gustong-gusto po talaga na maglaro ng basketball. So nag-organize. Actually, meron din pong ibang organization po dito na nag-ano po ng basketball. Pero kami po medyo kakaiba kasi nagpapadala po kami ng mga teams na rene-represent ang Poland sa labas po ng Inter-Europe po. Bali po, may mga Inter-Europe competition na rin po kaming sinasalihan. Like for example, nung last June, dyan sa Sweden, sa Stockholm, Sweden, nakasali po kami dyan sa FSOS, sa FSUS. Opo. Yes po, naka-join po kami dyan, Poland team po. Ay, good. I was supposed to go there kasi kaya lang nagkataon kasi may trabaho tayo. So, okay po. Kasi si Ma'am Banji ang nakausap niyo, no? Yes po, opo. Saka si Kuya, ang pangalan ng asawa ni Kuya? Kuya Joey. Ayun, si Kuya Joey. Yes, si Kuya Joey po, opo. Yun. Hindi, kasi like I said, yan, good yan. Kasi imbis na kung ano-ano lang ang aktibidades na pinag-aaksaya ng panahon natin, maganda na yan, napapagod na, healthy pa, tapos nakakabiyahe pasyal, maraming kaibigan na nakikita. Opo, yun po yung is actually main po talaga namin. Kasi ako po personally, meron po akong hawak na team po talaga na minamanage ko dito sa Poland. So yung team ko po na yun, sila din po yung pinadala ko po sa Inter-Europe League na ginawa po nila Ate Banjo tsaka ni Kuya Joey. Actually sila po yung nag-inspire din sa amin na mag-join sa mga volleyball, na magpalaro din po ng volleyball din po at mag-compete inter-Europe din po siya. And meron na rin po kaming badminton dito din po na pinapadala rin po ng Poland para po Filipino community sa Poland na
magko-compete sa badminton po. Aha. Teka, may nakita kasi ko nung isang araw sa Facebook. Hindi kayo Opo. accredited o hindi kayo connected dito sa PhilEU Senior Basketball Union? Hindi kayo kasali dito? Alin po? Itong PhilEU Senior Basketball Union, nakita ko lang to sa Facebook nung isang araw. May mga P. Oh, ang initials niya FESBU, FESBU. Wala. Yes po, hindi pa po kami ano po doon. Opo. Kasi may ano dito nakita ko lang to kasi may poster sila ng mga commissioners nila. So meron dito nung may tiga Italy, may Luxembourg. Yung tiga Poland is represented by a person named Edwin Lolong. Ayun. Yes po, bali sila po yung mga nag-organize nun dating nauna na nag-organize po nagbuo ng organization po dito. Opo. Ayun, tawag dito. Ano ulit pangalan mo, madam? Nakalimutan ko ulit. Joanne po. Joanne, tanong ko lang sa'yo. Diyan sa 7 years mo sa Poland, ano ang nagustuhan mo dyan? Ano po, sir? Ano yung sa 7 Medyo years? mahina po yung... Ayun, teka, lakasan natin ng konti. Ito, dyan sa 7 years mo na dyan sa Poland, ano yung nakita mong nagustuhan mo sa Poland? Dito, sir, medyo ano po kasi dito malaya po kami na gawin yung gusto po namin. Yung mga Polish po medyo ano naman po sila, cooperative naman din po sila. At the same time po, yung weather din po dito, hindi naman po siya ganun kalamig, hindi rin po siya ganun kainit, ganun po siya. Saka sobrang ano po, maganda po kasi mababa din po yung cost of living po dito. Oo nga, sabi nga daw nila. And opo, tsaka po maano din po, nakakagaya po niya yung anak ko, nakapag-aral din po dito. Nadala ko po siya rito sa Poland. Opo. Okay din po yung ano niya, yung magiging lifestyle din po ninyo dito. Okay din naman po siya. So kasi kami dito sa Stockholm, meron ferry na from Stockholm to Gdansk naman siya. Opo. Yun, kasi yan, to be honest kasi talaga lang, ako kasi medyo matagal na dito, pero hindi ko maintindihan kung bakit hindi pa ako napupunta ng Poland, pero dati kong asawa ay Polish. Opo. So, talaga po ba? Oo. Natatawa nga ako pag yung dito sa Sweden, pag may nakakausap pa, pag narinig ko yung nagsasalita yung tao, alam kong Polish, hindi ko nasusundan, pero alam mo yung familiar, kumbaga, kasi hindi katawag dito, paano ba? Kasi nung umalis sila dyan sa Poland noon, panahon pa nung communist pa. Yung sabihin na natin na medyo mahirap pa talaga buhay noon. Opo. So yung nanay niya tumalon sa barko sa somewhere in Netherlands, tapos napunta siya sa Luxembourg. So, parang gubat-gubat pa nga daw po itong Warsaw kasi nasa Warsaw po kasi ako, sir. So bali kumbaga medyo hindi pa daw po masyadong pero nung siguro after halos kasabayan din po namin nung time na na ang bilis din po nung mga changes din po nila, yung mga road po nila, ang ganda na rin po. Mga ganun. Saka marami pong cities din dito, sir, na ang dami pong pwede pa pong puntahan. Oo, kasi ang balita ko kasi, paano masarap magpunta dyan as a tourist kasi, unang-unang mura. Opo. Mura, no? Yes po. Sobrang mura po. So, kumbaga, kami, sa totoo lang, ganito, paano ba? Gawin natin, ang 1 kilo ng manok dito, sa pesos, naglalaro sa mga 350 pesos. Diyan sa diyan sa Poland, magkano ngayon ng 1 kilo ng manok? Para magkaroon ng idea tayo lahat, kasi lahat tayo kumakain ng manok siguro. So more or less, dito po, more or less po nasa... estimate mo lang. Kasi estimate ko po nasa lang po siya, sa peso, nasa 200 po yata, parang ganun. Kita mo, ang laki ng 200, opo, medyo mura po kasi manok talaga dito. Pero ang gulay siya medyo mas mahal. Mas mahal po yung gulay kaysa sa karne. Hindi na. Opo. Akala ko
Opo, mas mahal po. Sobrang mas mahal po. Yun lang, ang pinakamahal po talaga dito is yung seafood. Yun po kasi wala po kaming ano. Pero yung sa gulay po at saka sa meat, mas mura po ang karne kaysa sa gulay. Dito po ang mahal ng gulay kaysa sa karne. Pagpalagay na natin yung carrots, sa huli mong natatandaan na presyo, yung 1 kilong carrots, magkano? Dito po nasa ang carrots po medyo mura-mura din, mura-mura pa rin naman. Pero kumbaga kung isasama mo na yung mga broccoli, yung mga sibuyas, kasi kagaya po sa sibuyas nasa 4 to 5 zloty na po siya, siguro nasa 100 200 na po yata yun sa peso. Mahal nga yan. Ganun po. 1 kilo lang Mahal yun. po talaga, opo. Ba? Opo, 1 kilo po. Mahal yan. Minsan nga mahal po, opo, ma'am. Mahal siya. Ay, nako. Hindi, kasi gusto lang natin kasi alam mo naman sa Pilipinas ngayon, mabango ang Poland. Di ba? Yes, opo, mabango po ang Poland sa Mabango ang Poland Pilipinas. kasi madaling makapunta, maraming trabaho daw na available. Hindi Actually, opo, marami po talaga. Kaya lang kasi yung mga Pilipino po kasi, medyo kung ikukumpara, siguro kasi ang inaano nila, kinukumpara po kasi nila, yung sahod po kasi is zloty, hindi euro. Pero kung pagbabasihan naman din po sa legality, sa mga ano po, is mas okay po din na dito kasi yung presyo po yung salary po na kinikita nila sa labas, halos parehas din naman po dito. Kasi yung cost of living naman po dun sa country na euros yung mas mahal naman po siya. At the same time, hindi po sila legally kumbaga mga workers po doon. Dito po naman, medyo naman po siya, legal, nagbibigay naman po sila ng permit na na card, resident card, yes po. Tapos yun nga po, yung work din dito, ang dami talaga actually, sir. Kaya lang mga Pilipino din kasi, yung iba po, medyo mapili po talaga sila. Ay, nako, yan ang hindi magandang ugali pag yung Opo. pili. Kasi ako po, galing po ako sa factory po ako. Bali, galing po ako ng Taiwan before. Okay. Pero hindi po ako sa Taiwan nang galing na diretso dito. Kumbaga, legally po ako na sa Pilipinas po, nagmula papunta ng Poland. Okay. Opo, so yung una ko pong work dito is yung sa factory, yung paggawaan po ng mga glass window, ganyan. Noon po talaga, sir, sobrang baba po talaga ng salary. Siguro po pumapatak lang po ng isang buwan na sahod ko is 20,000 lang po sa peso. Ganun lang po talaga yung niya, kahit 12 hours na po siya. So, di ko rin po masisisi yung iba na mag-jump din maglipat po ng country kasi yun ang isip po nila na Pero yun sa akin po kasi nagstay po ako dito kasi marami pa pong ibang option na dito lang sa Poland. Okay. Kagaya nga nung dating po ako ng Warsaw, na ang offer may nag-offer ng restaurant ganyan, di okay po sa akin. Medyo tumaas-taas naman po yung sahod ko. Tapos nung nalaman ko po na po siya, meron po pala dito yung maglilinis po, nag-hire sila ng mga nanny, mga house cleaning ganyan. Nung medyo doble po talaga dun sa salary ko compare sa factory. Green up ko na po yung opportunity kahit wala po akong idea sa paglinis yung deep cleaning po talaga kasi tayo sa Pilipinas syempre linis ganyan, pero dito po kasi medyo matikulosa yung opo. Nung nakatanggap po ako ng salary na doble po talaga, sabi ko eto na po, sabi ko sasagain ko na po talaga yun na maglinis, magkudkod ng enedor. Yung Hindi, alam mo, opo, gusto ko lang, Joanne, na paliwanag doon sa mga ating mga kababayan na yung bang, kita nyo si Joanne, hindi, kasi tama ba yung pagkakaintindi ko? Kasi may mga nagre-report sa akin, may nagtatanong sa akin na nagja-jump country sila na ganyan, nagko-cross country, pero totoo ba yung papeles ng Poland hindi pwedeng i-convert dito sa euro mismo?
Yung mga dito sa mga Italy, Spain, totoo ba yun? Opo kasi po dito po kayo nag-entry sa originally entered po kayo sa ibang sa country po na kung saan po kayo hired or Oo. alam ko po hindi po talaga siya pwede, pero pwede po kayo mag-travel using po dun sa yung resident card na ini-issue po ng ano. Pero hindi po kayo pwedeng mag-work kasi unfair naman po sa country na invite sa'yo, di ba? Kumbaga, Oo, ano naman po siya. siguro kilala mo ito pero hindi ko nababanggitin ng pangalan. Meron kasing isang Opo. Pilipina dito na matikas ang ulo, hingi ng payo na hindi naman nakikinig. Nakakatawa kasi yung Opo. nangyari sa kanya. Ewan ko, nabalitaan mo. Huwag mo nang babanggitin kung alam mo yung pangalan. Natatandaan ko siya. Ang ginawa niya kasi, ipinost niya sa Facebook na naglipat siya at lilipat daw siya sa Germany kasi meron daw siyang kamag-anak na may kaibigan na may McDonald's franchise at papapilan daw siya. Sinabi ko na darling, sa pagkakaintindi ko, wala pa nagsasabi sa akin na hindi pwedeng i-convert yung papeles mong Polish sa Germany or kahit saan dito sa side na sa kabilang EU na side na ganyan. Kaya daw, kaya. So, ayun, pinakita, nakalagay sa van, puno ng gamit niya, nakarating sa Germany. Nung dumating doon, tsaka lang niya sinabi na Polish pala ang dokumento niya. Hindi naman naayos. Opo. Ngayon sa pagkakaintindi ko, bumalik dyan. Okay po. Yes po, kasi hindi po talaga yun hindi po pwede talaga yun sa sa mga ibang country kasi yan po yata siguro napag-usapan sa mga boat Pero ang alam ko po, pero ang alam ko po sir sa ibang country po ng kagaya po sa Spain na nabibigyan sila ng papel doon pero meron po silang time para po sila na-issuehan. Pero sa meron din po kasi ako naririnig na pwede sila mag-apply pero visa po ulit. Mag-a-apply po ulit sila ng visa, parang ganun. Pero mabalik tayo doon sa iyo. So ikaw para ka ng cleaning company o na-employed ka sa isang cleaning company dyan sa Warsaw? Paano? Bali po may employer po ako na hired po sa akin. So dito po kasi kahit saan pong sa kanino pong family po kayo kung sino yung may kailangan. As long as ipaprocess yung papel mo, yun po yung hinahanap po namin. So para continue yung stay mo rito. Tsaka sayang pala kasi ito ikaw nagbanggit sa akin ito. Sabi mo yung sa factory 20,000 nung dati. Tapos, nabanggit mo kanina, nag-doble. So, kunwari na lang, huwag mo na babanggitin yung tunay na amount. So, more or less, pwede pa lang kumita sa Poland ng isang Pilipino ng 40,000. Pwede. Yes, opo, sir. Actually, nung time po na yan, yan po yung time na siguro 7 years, 6 years ago, 20,000 lang po talaga ang factory. Meron pa nga po kami na narinig ng mga kwento ng mga Pilipino nating nauna po dito na as in wala talaga silang sahod. Minsan nagkakasahod sila parang mas mababa pa po sa 20 yata po yung sinasahod nila. Lalo na yung mga tomato picker, yung mga ganun. Kasi noon yun po yung naranasan po nila na kinukwento sa amin. So parang that time in-expect namin, okay sige, okay lang po yung yung ganung amount ng sige pa lang po. Pero depende po pala sa mga province kung saan ka yung company or yung factory. Pero ngayon po kasi nag-increase na po talaga siya. So kahit po yung factory po dito sumasahod na po ng nasa 40 or 50 na pataas ang mga factory po dito. So yung 40 na yan sinasabi mo in pesos na? Opo, sa na po yun sir sa peso tapos factory na po yun. Okay. Kasi nag-increase na rin po kasi siya. Opo, mabilis po ang nila. Ng mga naglalaro na yun sa mga 750 to 800 euro pala isang buwan. Ba?
Okay na yun. Yes, opo. Mababa pa nga po yun, sir, kung tutuusin. Kung tutuusin medyo. Kasi may mga company pa po dito na nag-i-issue talaga ng nagbibigay, nagpapasahod ng malaki. Meron lang po talagang company na medyo matigas ang ulo, Oo, siguro, totoo naman nga. yun. Opo, Totoo yan. may ganun po talaga. Pero hindi naman po lahat. Opo. Kasi kung tutusin, sir, marami po talaga ditong like for example sa mushroom na lang po, sir. Medyo mahirap nga po talaga din yung trabaho sa mushroom kasi kilo-kilo po yung basihan po ng salary nila. Pero kumikita po sila doon ng halos depende sa hinarvest po nila. So kung kaso yung mga kababayan natin, minsan, syempre, gusto nila may rest day naman din talaga sila, which is hindi yung po napapatupad doon sa ganong company Yun naman. na may rest day. Opo. Pero ang sahod naman po doon is, naman po, mataas din po siya. So maganda sana yung mushroom making kung bago ka, tsaka medyo bata-bata ka pa, no? Yung talagang kaya mo puyat, yung bang malakas para Opo, mga ganun po siguro. Opo. Pero depende pa rin po kung talagang focus lang niya is talagang mag-work lang po talaga din dito. Yun po talaga yung po niya, makakatagal po siya dun sa ganung work. Pero kasi kagaya sa akin, sir, yun sa bahay po, may iba po kasi mga Pilipina rito lalo sa Warsaw kasi in demand po dito yung nanny, babysitting, yung mga ganyan. Yung po medyo malaki kasi may mga offer po dito like for example sa mga American yung amo, mga employer. Pumapatak na po ng siguro na yung 50 zloty po kasi minsan nag-o-offer na po kasi dito ng 50 zloty. It means po per hour po yun. Okay. Sa babysit lang po siya. Ay, babysit. So kung 50, 700 per hour, sir, sa peso. Ay, hindi na. Yes, sir. American po yan. Pero ako hindi ko po yun, hindi pa po ako nakakasahod ng 50 po. Wala pa. Pero may mga Pilipino po, opo, kasi may mga Pilipino po dito na American po, opo. May American po talaga ang amo nila is galante po sa salary na binibigay. Opo. Pero yung po, opo, ganun po yung sahuran po ng mga dito. Pero yung mga regular na nanny, cleaning lady, nasa mga 500, ganyan lang po yung sahod, 500 per hour. 500, mga 60, ganyan po. Di ba sa atin mga 600 yata minimum wage ngayon sa atin sa isang araw? O 1,000 na? Magkano ba ang minimum wage? Parang 700 po yata. Ay, 700 po yata, opo. Dito, isang oras po. Nakakita nga na bakit maselan pa yung mga tao sa atin na yung bang... ito ang gusto ko lang na paliwanag doon sa mga taong... Kasi po nasisira ang pangalan ng Philippine Passport doon sa ginagawa ng ating mga ibang kababayan na pagdating dyan, takbo na sa ibang lugar. Nawawalan sinasarado kasi natin yung pintuan na maganda para lang sa sandaling kapalit kumbaga. Doon naman base sa kwento pala ni Joanne, konting tiis lang, pwede ka palang mag-upgrade. Kasi sa totoo lang po, hindi kayo maniniwala, ang Italy po tsaka Spain, medyo puno na ho. Mahirap na ho makalipat doon kasi ang dami na natin Pilipino. Plus may ibang lahi pa tayong kakompetensya. Yes po, opo. Mas mababa din po yung labor po din noon, mga Sa totoo lang, mainit na rin sa Spain, tsaka sa Italy, tsaka sa Greece. Sa totoo lang. At sa Poland, libre aircon, di ba? Mas-masok, aircon lahat, di ba? At least doon, hindi na tayo pinagpapawisan. Tipid ka na sa Rexona, tipid ka na sa deodorant noon. Doon sa mga ibang tao ko, sa totoo lang, ayoko kasi nagta-travel pag summer sa mga mainit na lugar kasi yung mga ibang makakasabay amoy melon. Melon amoy. Mahirap na mga kaibigan. Mahirap yun. Kasi una mura lang naman ang deodorant. Hindi naman mahirap ang tubig siguro kahit sa Poland, di ba? Hindi ka naman nauubusan ng tubig dyan. So, hindi naman po. Pwede naman tayong bumili ng sabon kasi yung sabon pampaligo hindi naman siguro saksakan ng mahal para naman manghinayang ka na hindi ako makabili ng sabon, mahal ngayon ng sabon, di ba? Yung iba kasi sa totoo lang yan ang pinaka-weakness ko, yung amoy pawis kasi na yan dahil
alam ko kung galing ka doon sa bansa mo na konti tubig, natural hindi ka natin paghahanapan ng oo, kasi walang tubig siyempre. Pero yung dito naman sa Europe, wala naman akong alam na bansa na talagang gipit sa tubig na kailangan natin magtipid na hindi maligo. So, yun ang isa lang sa turn off ko talaga pag nagbabiyahe ng summer. So, paano ako Yes, yes sa po. Italy kasi medyo mainit na ngayon doon. So, hindi gusto yung, kumbaga, para saan pa yung pag-abroad natin kung parang feeling mo Pilipinas din. Madaming tao, may mandurukot, tapos iba-ibang amoy. Parang hindi sulit. So kami, lumipat kami ng Italy, lumipat kami ng North. Talagang wala nang lilipatan pagkatapos dito dahil North Pole na sunod ng Sweden. So, lumipat kami sa Sweden kasi unang-una malamig. Oy, bukas nga dito magne-negative 1 na. Wow, di ba? Oh, dito malamig-lamig na nga rin nga po rito eh. Oo, for this year na itong bagong season na ito ng bukas lang aabot ng negative 1. So, pwede na sa labas ng konti lang. Pero anyway, dito naman kasi sa Sweden, una kami magwi-winter, huli rin kaming mawawala ng winter. Yun. Kasi di ba mas north kami, tsaka talagang sulok na ng Europe to Paano dito, bago makarating ang fresh na gulay, ilang araw lang hinog na. Paano mahal dito ang fresh na gulay? Kasi pangit ang lupa dito kasi. So, tsaka maikli, alam mo kasi, 8 months dito na malamig, tsaka madilim. So, walang tsansa yung mga gulay-gulay na magtanim unless na greenhouse. Pero syempre, magastos naman yun dahil may heating. Magastos, opo. So, binibili pa yung gulay mula sa Italy, Spain, ayan, yung mga ganyan, Netherlands. Malamang sa Poland, yung mga zucchini, mga ganyan. Ganun dito. So, nung pumunta kayo nila, Kuya Joey, hindi, mainit pala nung pumunta kayo dito, no? Ayun. So, madalang dito yung sikat ng araw. So, nakatipid rin ako sa gluta, sa totoo lang. Yan. Hindi na tayo mag-gluta. Malaki na pinuti ko dito. Paano ayoko umuwi ng Pilipinas kasi pag binuksan yung pinto ng eroplano sa NAIA at araw ka, ganun, balik ka na naman sa dating. Pangiitim na kayo. Balik na naman sa dating anyo. Malalait na naman tayo sa Pilipinas. Sasabihin, kala mo kung sino. Dahil siyempre, alam mo naman sa atin, pag hindi ka maputi, hindi ka mukhang mayaman, di ba? Alam mo yun? Hindi, katulad mo, sasabihin, bakit ikaw hindi ka nagpo-polish? Okay ka lang. Sa tingin mo ba makapagpo-polish ako dito sa Pilipinas? Dinasaksak siguro ako. Alam mo yun, parang punta ka sa palengke, magsasabihin, how much is this in yun sa polish mismo? Baka mamaya masaksak ka na, umayos-ayos ka. Diba? Ewan ko mga tao sa atin pero mayroong mga Filipinos na ganyan na natatawa ko, isa yan sa sakit sa Italy. May mga Pilipino na yung Italian citizen lang, akala nila pag Italian citizen, hindi ka na magtatagalog o hindi ka na magbibisaya or Ilonggo o Ilocano. Sabi ko, yan mo dokumento lang. Pero magkakamukha pa rin tayo lahat. So, relax lang po sa iba. Ayun naman. Yes po. Totoo po yun. Tapos, tanong ko lang dyan, bukod sa mga sports, ano mga activities natin bago matapos ang taon? Meron ba kayong naka-line up na mga activities bago magpasko or something ngayon this year? Wala pang... This year po, meron po kaming upcoming na event ng season 2 po ng basketball league po namin this coming October, sir. So, yun po, intercity league po siya dito sa Poland na sasalihan po ng 12 na teams in different city po siya. So, yun po yung event namin. Yes po, puro Poland po siya. Joanne, ilagay mo ito. Pakibanggit lahat yung details para maikalat natin tong episode nito. At malay natin, baka... Okay po. Alam mo yun, wala namang bayad to. Huwag kang mag-alala sa akin. So, malakas ka. Kasi like I said, kaibigan network. So, hindi ka away, hindi ka kompetensya. So, yes po, sir. Kasi ganito yan. Hangad kong sumikat kayo. Kasi pag sumikat kayo, in a way, madadamay na rin ako. Pero hindi ako ang sisikat, tas hindi kayo sisikat, hindi yun magkiklik. Alam mo yun? Yes po, sir. So ito, huwag kayong mag-alala sa akin kasi like I said, pinopromote ko yung activities ninyo at
sinisigurado ko sa'yo, kahit i-google mo ako, hindi ako sumasali sa mga Filipino Association, hindi dahil suplado ako. Kasi para kumbaga wala akong kakampi, wala kang ano. Kasi Opo, di ba opo. katulad yan ewan ko nangyayari sa Poland yan. Pag ikaw na-associate ka sa isang asosasyon, yung kaaway nun, inaaway ka rin. Opo. Actually, experience ko nga po ngayon eh. Kasi sabi ko nga po, grabe, parang masyadong political po ba talaga yung dating. Which is, ang gusto mo lang naman is i-promote lang yung bayanihan sa mga Pilipino na nandito po sa opo. Kumbaga, ito racket ko, i-promote kayo ng libre. Diyos ko, Mhm. kasi ako, hindi mo maiwasan, marami talaga nag-i-invite sa akin na, sir, sali kayo, sali kayo, sali. Alam mo, gusto kong Opo. sumali. Ang problema lang, tsaka siyempre magastos kung lahat na yan sasalihan ko, may mga membership fees yan. Pero, bukod No. doon, ang problema kasi, magtatampo yung karibal na asosasyon, pati ako Yes po. nadadamay. Like I said, Yes. hindi natin, una-una, hindi naman ako naglalaro ng basketball. So, hindi, kumbaga parang, bakit ako napapaaway sa inyo? Hindi naman ako dapat mapaaway. Yun lang naman yun eh. Opo. So anyway, bigyan kita ngayon ng pagkakataon, banggitin mo yung lahat ng details, kasi syempre unang-una hindi ko kayang sabihin yan in Polish, tsaka yung mga kung ano-anong detalye na yan. Alam mo naman, ang Polish, kung madamot sa vowels, puro consonants yan. Hindi rin po ako marunong mag-polish yung actual, Ibig opo. sabihin ko yung kunwari, yung mga street sa Warsaw, yung mga detalye. Siyempre kayo mga Aha. mga ano natin, yung mga Poland natin na mga kababayan, magkakaintindihan kayo kasi more or less Yes po. familiar. So again, ito mga kaibigan, si Joanne ay, ano pa pangalan nitong grupo na ito? Is FCSCP po. Ayun. Meron silang parang liga ng basketball. City po, dito po sa mga Pilipino po natin, mga kababayan natin na nandito sa Poland. So, I hope na support niyo po kami na mga Pilipino na naririto rin po, na activity po natin is para po sa magkaroon po tayo ng kahit konting bonding po ng mga Pilipino dito once in a while. And preparing din po para din po sa tournament po na sasalihan po namin sa Hungary na ipapadala po natin this coming and next year sa March. Yung mga Pilipino po na amin pong ino-organize po dito is isa-isa po sila selection po na gagawin po namin na magkaroon ng isang buong team po na ire-represent po Inter-Europe League po siya. Yes, sir. Yes po, sir. Yes, sir. Actually, yun po yung amin pong goal po ngayon. Meron din po kaming activity meron din po kaming competition na sasalihan din po sa London na ang volleyball naman po, women's team naman po ng Poland na ipapadala po natin sa PEBA. PEBA po yung means Filipino European Volleyball Alliance po sa London po yung gagawin. Alam niyo yung tipo bang nag-enjoy na kayo, na naglaro na kayo, nakabiyahe pa, syempre masarap rin gumimit afterward. Diba? Yes po, opo. Opo, sir. Ganyan. At hindi rin natin masasabi, baka mamaya magkaroon tayo ng mga opportunities dyan. Malay mo, may kakilala tayong nag-o-offer ng trabaho or something. Diba? Alam mo yon. So, opo, sir. isa sa magandang activity na bukod sa magiging healthy pa tayo, tsaka syempre payat. So, maganda yan. Like I said, we are supporting Filipino sports everywhere. Tsaka yung tungkol sa Hungary na yan. Kasi ito, Joanne, itong network nito, ito yung ginagawa natin na parang Netflix na mga palabas sa yung palabas, yung mga dito sa activities natin sa abroad. Kasi hindi naman lahat ng palabas natin, lahat ng pelikula, lahat ng mga shows, puro nasa Pilipinas lang. Para bang walang talent yung nasa abroad. Alam mo yun? Yes, sir. Opo. So, inaayos lang namin to. Like I said,
ipaubaya nyo sa amin tong part na ito at kayo naman maglaro. Siguro naman hindi naman tayo lugi sa isa't isa. Like I said, titingnan namin yung sa Hungary, mamaya pakibigay yung contact noon kasi kung magkakasundo-sundo tayo, pwede namin yung yung bang kumbaga i-document na parang video na ganyan, yung mga shows. Yes po. Alam mo yun, walang ano yan walang bayad yan. Ang palagi lang naming condition diyan, sagutin niyo lang yung accommodations namin. Para hindi masyadong mabigat. Pero as kung tutuusin mo, biro mo, yung sabihin natin, yung conference, yung mga meron tayong... Yes po, Alam mo opo. yung parang PBA. Kasi Oo nga, sir. nakakaganda ng feeling yan na hindi naman gusto natin maging artista or something. Kaya lang, alam mo, yung basketball uniform, yung mga laro, yung mga championship, yung mga ganyan, tumataba ang mga players. Pero yung video na ilalagay natin doon sa TV station na ito, na ginagawa nga natin na ito, habang buhay niyong makapanood. Alam mo yun? Yes, sir. Diba? Yes, Kasi sir. yun ang habol namin dyan na maki-cooperate. Like I said, hindi katulad namin, hindi kami yung katulad ng, ewan kung nangyayari dyan sa Poland, yung bang, ay, sasali sa FCSCP, tapos makikipag-away sa inyo, tapos magtatayo ng karibal na liga. Alam mo? Yes po, opo. Madalas yan mangyari kahit saan, hindi lang sa Poland yan. Kaya lang, kami, kahit i-google mo ako, minsan hindi kami sumali sa mga asosasyon ng Pilipino, not because ayaw namin, para lang kami maging impartial. Yung walang kinakampihan. Yes po, opo. Alam mo yun? Opo. So, minsan may mga kababayan tayo, selosa na hindi mo maintindihan. Opo. Hindi pwedeng... Tsaka ini-takes po kasi nila na na competition po kasi yung nangyayari. Kaya po, medyo hindi po maganda yung nagkakaroon ng mga rival. Opo. Yung katulad nun, yung sa basketball. Pag naglalaro kayo ng basketball, talaga ang goal sa basketball, kung sino yung mas mataas ang score, yun ang mananalo. Pero yung katulad natin na yung sa media, yung iba kasi nagtatampo na, ay, ayoko na sa'yo kasi pinuntahan mo yung event ng kalaban ko. Nakakatawa lang kasi kumbaga, alam mo, pag sumikat yung kalaban mo, sisikat ka din kasi alam mo kung bakit. Kasi yes po, opo. Yun naman yun. Yes, sir. Actually po yung, opo. Go ahead. Sige, tuloy mo. Yes po, kasi nung season 2 din po, season 1 po namin. Kasi ibang city po kasi kami nag-host ng season 1 po namin ng last month. And then meron po kasi doon na nagpadala po ng bigla po kasing actually wala po talaga siya sa plan. Meron po pumunta po doon na press. Po siya, reporter po siya ng Polish sports channel po dito. Kung makikita nyo po yung isa ko pong pinin po sa excuse me, sa namin, sa page namin. Ano po siya, Polish po na sa Poznan. So parang po kumbaga po documentary din po for medyo maganda din po kasi talaga natutuwa po yung mga kababayan po natin na nakita sila sa TV. Apo, yan po. Tsaka importante kasi ito pinanonood ko. Ang maganda kasi dito, wala kasing, kumbaga, para tayo respetuhin ng ibang lahi, tayo mag-aangat ng sarili natin. Huwag nating intayin yung kunwari yung tiga Lithuania o kaya yung tiga Ukraine o i-promote tayo. Kasi ang pinopromote nila, yung lahi nila, bansa nila, which is perfectly natural lang. Yes po. Kasi sa experience kasi namin, kung sino, nag-iisa na lang nga kami pa ang inaaway. Alam mo, hindi ko maintindihan na para bang, hindi mo naman kayang gawin yung ginagawa namin. Oo, kaya niyong bilhin yung gamit, pero hindi niyo kayang gawin yung dedication. Yes po. So, kumbaga, ikaw si Joanne, ipaubaya mo na yung sa Warsaw na ganun. Lumipat ka na lang ng ibang lugar, magtayo ka ng sarili mo, magpunta ka sa, alam ko yung Katowice, kasi doon yung ex ko eh. Ayun naman yun. Yes po. So, ganun na. Ang problema yung hindi ko lang maintindihan kung bakit ang gustong-gustong inaaway ng Pilipino lang, yung Pilipino lang rin. At gusto natin din yung kababayan natin. Tapos, ay, alam mo, sa totoo lang, ito, isang masakit na
pinagmamalaki nung isang Pilipina na napangasawa niya ay foreigner dahil foreigners yun. Pero alam mo, sa totoo lang, sabi ko, darling, yung bansa ng mister mo, wag na lang natin banggitin. Alam mo bang mas mahirap, Opo. mas mayaman pa Pilipinas dyan ng milya-milya? Yes po. Di ba yung kumbaga yung bago tayo, alam mo ba yung patakaran ng pagyayabang, dapat mas mataas ka doon sa nilalait mo. Di ba? Hindi, kasi minsan kasi nakakainis pa yung bang, basta foreigner, sindak na sindak tayo. Yes Alam mo po. yun, sabi natin matatalino tayo, bakit kayo nagpapauto? Hindi lahat ng sinasabi ng foreigner tama, tsaka mas magaling sila. Opo. Yun naman ang Kaya nga. paliwanag. May mga mababait na Polish people, meron rin sila ulo rin dyan. Meron ding, totoo po. Kahit lang rin naman sa sarili nating pamilya, meron rin naman black sheep. So, pero like I said, Wala. katulad sa Poland, alam niyo, base sa kwento mo, hindi na pala, not bad. Alam mo sa totoo, Yes po, opo. not bad. Alam mo sa totoo lang, yung same trabaho sa Italy, hindi kumikita nung kinikita mo. Dahil akala nila, mas malaki bayad. Hindi naman araw-araw ang pasok mo. O, di ba? O, tapos, No, yun lang po. kasi yung iba kasi parang, dito, yung kunwari, magkano na pa sa euro ngayon? 7-8 euro siguro. Kasi nung araw kasi natatandaan ko sa Italy, nung umalis ako nung 7 years ago na yon, ang linis lang ay pag malas-malas ka, 5 euro per hour. Ngayon, sabi daw, mahal na ngayon. Kasi may nakikita nga ako sa Italy ngayon, yung live-in all around 3,000 euro. Pero, hindi palaging ganun kalalaki ang sweldo. Baka mamaya mayaman yung tao na yun. Diba? Opo. Depende po sa employer siguro po. Ano rin yan tsambahan rin yan kasi hindi mo masasabi dahil kung hindi kaya ng employer, kahit anong gusto mong sabihin, hindi ka kukunin noon. Opo. Yes sir, kasi dito sa Warsaw na lang po, hindi man po dito Pilipina. Pag Pilipina ka, mataas po sa ang binibigay po talaga. Especially sa paglilinis po yun Tsaka sa pag-aalaga ng bata. Gusto nila Pinay kasi syempre alam mo naman yung natin, yung likas na po kasi sa atin lahat, 'di ba? Mga Pilipino yun talagang malasakit talaga. Kaya yun po yung gustong-gusto po nila pagka mga Pilipino po, pagka yun sa paglilinis po ng bahay, ganyan. Gustong-gusto nila kasi maayos din, pulido, ganyan. Tsaka kaya po sila po yung dinidiman po dito, tsaka malaki po yung malaki din po yung offer na Kaya pag ang Pinay nagsabi na magkano yung rate mo, ganyan. Sasabihin po namin yung gusto naming price, yung doon po sila magde-demand. Kumbaga yun po yung bibigay po nila. Kasi nga, alam nila yung quality ng Pilipina. Parang ganun po pagdating sa trabaho po. Parang ganun. So, hindi rin pala ganun kasulit pala yung darating lang dyan. Kasi alam ko yung technique ng iba. Pagdating sa airport, imbis na sumakay papunta doon sa city or doon sa factory or kung saan mapupunta. Yes po, opo. Takbo agad sa Flixbus, punta ng Italy. Opo, opo. Yung iba po hindi na natuloy. Pero sabi ko nga po, kung same din naman po na maglilinis din naman po sila ng bahay dun sa dito na lang din po sila. May mga employer naman po may mga employer po dito. Karamihan po ng mga employer dito na naglilinis, yung maglilinis po sa maglilinis po. Nag-aayos naman po sila ng documents. Malaya naman po. Bali meron naman po silang kumbaga, halimbawa kayo yung si employer mag-issue ng mga dokumentong kailangan mo para tas ikaw na lang mag-process ng karta mo or ng DRC mo, ng resident card mo. Mga ganun po siya. Kasi, alam mo, base sa kwento mo kasi dahil yung mga, kasi Joanne, meron kasi kami doon sa Pinoy in Europe kasi na free counseling. Yung sa telepono yun, parang ganito, pero siyempre confidential. Ngayon, yes po. marami
maraming tumatawag sa amin na mga taga-Poland na ang drama nga is yung mababa sweldo, nasa gitna ng bukid yata, o sa gubat o kung saan man. May malaking ginagawang project ngayon dyan na hindi namin matandaan ang pangalan, pero saksakan ang dami ng tao, 20,000 yata ang employee, ang construction noon, ganun. Construction, yes po. Marami po doon. Oo, maraming kasi yung kasing napupuna ko lang doon sa mga tumawag sa amin, marami kasi silang expectation, tsaka marami silang pinangako sa Pilipinas na hindi naman nila kaya pang i-deliver. So, Yes po, opo. pagdating nila doon, magugulat sila na although alam naman nila yung sweldo, yung sabi mo, mura lang yung sweldo doon sa mga factory sa una, hindi nila nakikita Yes po. yung big picture kasi sa totoo lang ngayon, mahirap na magkapapel sa Italy tsaka sa Spain. Opo. Mahirap na po. Tsaka sa totoo lang, makikipagsisisi kayo. Pag nakita niyo yung mga tinitira ng mga kababayan natin doon, parang yung kahon ng daga, yung isang kwarto, 4 o 5 tao natutulog na, alam mo yun, parang sa kwento mo, parang okay naman pala dyan sa Poland, pero Yes po. Siguro po depende din po sa sa Pinoy kasi nga po ako po kasi personally yung experience ko po kasi din dito. Maayos naman po talaga. Siyempre hindi ko naman po pwede ikumpara sa kung ano yung experience ng iba. Pero kung maghahanap po sila ng kasi ang nagiging problema po kasi ng mga marami pong Pilipino po na nag-work dito. Pag ayaw po nila dun sa factory na pinag-aanuhan nila. So halimbawa po may bad experience po sila dun sa una nilang lilipat po sila ng ibang factory. Tapos pagka halimbawa na yung hindi na naman nila gusto, hindi ko po alam kung anong dahilan or baka naliliitan sila or baka kasi yun lang naman po kasi yung kadalasan na rason nila, maliit yung sahod, walang overtime. Tapos yung iba walang day off. Pagka may overtime naman po, hinahanapan naman po ng day off. Kapag wala namang day off, naghahanap naman po pag may rami namang day off, naghahanap naman ng yung work na hindi continuous. Hindi po talaga actually malaman kung ano yung gusto nila. Pero yung punto po kasi doon is, dapat po, kung work po talaga yung gusto po talaga natin. Kasi tingin ko po pinakamahirap na po talagang work is yung magtrabaho po sa bahay. Totoo po yun. So wala ka pong ibang choice doon kasi araw-araw po mahaharapin mo yung employer mo na yung parang makikita mo na po talaga sa kanya na may sungay na po yung niya. Minsan kasi siyempre iba-iba po, di ba? Hindi naman natin masasabi. Pero kumbaga may choice. Yung iisipin mo, napunta ka naman dito para magtrabaho. Para sa pamilya mo, para sa anak mo, para sa future mo, parang gano'n. So, iisipin mo na hindi dahil sa, maraming opportunity sa labas, maraming opportunity dito sa hindi na po dapat sana natin tinitingnan. Kasi, unang-una din, kami din po ang maaapektuhan. Lalo-lalo na po yung resident permit namin. Yes. Kapag tumatalon ka ng tumatalon, pumapangit po yung record mo, iba-iba yung employer mo, ba't di tumatagal to sa inyo? Kasi siguro po titignan ng mga employer na ng immigration. Bakit po hindi tumatagal sa ganitong putol-putol yung tax niya, ganyan-ganyan. So, pangit po siya. So, ang nagiging outcome po nun, sa mo din, syempre, tapos magko-complain sila, hindi nagpa-process ng mga karta, ganyan-ganyan, mga gano'n. So, hindi po natin talaga din yung ibang sitwasyon ng ibang mga kapwa natin Pilipino po dito. Kung baka hindi natin alam kung anong rason nila, baka may offer po mas maganda dun sa Pero ang kasi po dyan is yung kung talagang gusto mo lang mag-work, yung okay naman yung trabaho mo. Kasi ako, meron naman pong offer na mas malaki kasi mga kaibigan ko din po, kumikita po sila ng mas malaki. Pwede naman po ako maghanap. Kaya lang po, yung akin naman po is, okay na ako dito sa amo ko kahit na minsan dragon na ang ugali. Pero, naman po siya, na tumatagal halos
3 years na po ako sa kanya. Uy, Ngayon, mabait na po siya. Tapos yung salary ko rin po, ano po siya, honest po siya sa sa salary kasi nag-i-increase po siya ng din po. Tapos at the same time, tinutulungan niya din po ako about dun sa anak ko. Siya po yung nag-finance din sa anak ko nung first punta niya po dito na yes po, siya po yung tuition po ng half po sa kanya nung unang punta ko po sa kanya. Yes po, kasi parang family na rin po. Talagang sobrang lang po, tiyaga lang po talaga yung magiging So, yung anak ko po nandito na po siya sa student. Nag-aaral po siya sa University of Warsaw dito po sa business management po. kita mo nga. Diba? Opo. Yun nga yun kasi kita mo, yung palipat-lipat kasi, yung iba kasi Mhm. talaga, minsan, wag ko sana magagalit yung palipat-lipat, pero kadalasan ho kasi, Opo. ang pagkasihabol nyo palagi yung pera, palaging meron mas magandang offer, pero hindi nyo napupuna, kayo ang nasisira. Kasi, Yes po. Hindi din tayo masasatisfy kasi iisipin natin, ay may mas maganda pang offer, ganyan. So pero pag nag-stick po tayo dun sa tsaka yung tiyaga lang po talaga na magtrabaho po tayo hanggang sa makakuha po tayo ng karta. Opo. ito madam, sa'yo na lang, in 7 years, nakuha mo, anak mo nag-aaral dyan. Yung kasabayan Yes na po. palipat-lipat ng trabaho, at kung saan-saan ang hinahabol na, ay, mahirap dito, masungit si madam, si ganyan. Pero, ayun, yung katulad ng kinikwento ko sa'yo, sa kakalipat niya, walang nangyayari sa buhay niya, ewan ko kung nakakainis lang kasi kumbaga, tinuturuan mo, inaalalayan mo, ayan na ang pagkakataon, hindi nila maintindihan na alam ninyo yung nagrereklamo na mahirap ang buhay dito sa abroad. Alam niyo bang meron akong kilalang 110 million Filipinos na gusto makipagpalit sa kinatatayuan mo ngayon ng isang Yes po. iglap lang. Na, Diyos ko, yung sa atin nga, sabi mo nga, 700, 600 a day. Yung sa Poland pala, kahit sabihin mo na nga 300 lang an hour, okay pa rin yun. Yung sa Pilipinas, natitiis nyo yun. Tapos may kasama pang baha, lindol, sunog, bagyo, yung kuryente, at Mahirap po talaga. leptospirosis, at kung ano-ano pa. Ikaw ba, Joanne, tanong kita, kailan ka nawala ng kuryente at nawala ng tubig dyan? Sa tinitiran mo sa Wala pa po. Di ba? Doon na lang masaya na tayo. Tsaka gusto ko lang mo pa alam sa mga kababayan ko, hindi po namin kayo nilalait. Kaya lang kumbaga, gusto ko lang mo ipakita mapalad na tayo. Huwag niyong i-take for granted yung magandang opportunity na punta sa inyo. Kasi yung iba sabi, sa Poland, yak. Pero base sa kwento mo, hindi naman ganun ka. Oo, alam nyo kahit sa totoo lang. Sir, ito pa po yung experience ko rin po dito nung bago po ako. Nakapagpalakad po ako ng aso dito. Ang bayad po sa akin 50 zloty. So 50 zloty parang sa peso po is 700 nga po yung conversion po niya. Paano po yun lalakaran mo lang yung aso kasi para makapag-titi siya o papapupo siya. Ganun. Na-experience ko po yun. So, kumbaga dito po ang dami po siya. Opo, marami pong pwedeng marami po talagang pwedeng pagkakakitaan din dito. Babysit yung mga amo ko po, minsan yung mga kaibigan niya kagaya yung amo ko po na pinag-part-timean ko po kahapon. Joanne, kailangan ng kaibigan ko ng servisyo mo, maglinis ng kahapon, like for example kahapon 5 hours kumita na rin ako ng magkano na rin po sa kasi ilang oras lang po yung kaysa sa yung tatambay ko lang po, parang ganyan. Madali po talaga kasi connection na din po ng mga employer mo na sasabihin sa'yo, gusto nila ng magpalinis ng ganito. Sila din po magbibigay din sa'yo. Kaya parang hindi naman po kahirap talaga. Hindi sa totoo lang. Hindi sa kaya lang
meron kasi yung hindi natin masisisi kasi may mga tao kasing nagpunta sa abroad, Opo. yung tamad. Alam mo yon, yung gusto nila is yung nakikita nila yung sweldo, pero hindi nila nakikita na bago mo makuha si sweldo, kailangan mo magtrabaho Sweldo. ng 30 days. Paghirapan. Oo. Yung kasi, Yes po. tsaka inuuna kasi yung forma agad, yung tutulungan, pag-aaralin yung mga kung sino-sino ng kamag-anak sa Pilipinas, nape-pressure ka tumuloy na, ay, kailangan kong kumita kasi, bago, Kailangan. alam mo, sa totoo lang, meron sa Italy, ito totoong story, ito first-hand experience ko ito. Yung isang anak niya na babae na sabihin na natin na medyo mapurol siya, alam mo kung ano ginawa? Yung nanay kasi nasa Italy, napetisyon niya yung anak niya na merong asawa na sa Pilipinas. Alam mo kung ano ginawa nung anak? Ibinenta yung diamond ring ng nanay niya sa Pilipinas para lang ibili ng laptop yung asawa para makapag-usap sila araw-araw. Isipin mo yan, yung kumbaga yung alahas, yun na tumataas ang halaga, ang laptop, Yes po. pababa. Nababa po yung value. Yung kumbaga ibig sabihin ko, hindi ka pa nga kumikita, gumastos ka na. Alam mo, sa totoo lang, na yun, naglilinis yun sa ospital, natanggal yun, alam mo kung bakit? Nahuling nakikinig ng music, may headphone sa tenga. Tapos nung nakuha na niya yung mag-ama niya sa Pilipinas, puro forma, nakakalungkot, pero wala kang magawa. Kaya nga po, yun po meron po talagang, Kasi opo. yung iba kasi, ay, mababa yung sweldo, hindi ako makakabili ng Louis Vuitton. Talagang medyo mahal talaga yung Louis Vuitton. Kahit nga yung mga employers nahihirapan bumili noon. Yes po, diba? opo. Pero hindi naman ibig sabihin nung wala kang karapatan bumili. Kaya lang, wag mo na yun ang unahin mo. Katulad ni yung maganda yung plano ni Joanne po kung na mga nakikinig sa atin. Nakikilala kasi siya kasi nag-i-stay put siya sa isang lugar lang. Tapos lumalago yung reputasyon na malinis to, magaling maglinis, mabait, ganyan, kung ano-ano. So, kumakalat. Oo. Pero kung lipat ka ng lipat, Opo, yung mga ganun, ganda po kasi pagka ganun po yung magiging ng mga Pilipino po. Hindi yung, Pilipino, nagja-jump yan, umaalis ka agad yan, yung mga ganun. Yun po yung dapat na hindi po natin, alam mo, sa totoo lang, ina. nadadamay tayo dyan. Paano yung mga Yes, kababayan natin na alam niyo pag kayo ay nag-jump na ganyan tsaka yung mga illegal lang ginagawa ninyo, alam niyo kung sino pinahihirapan ninyo? Yung mga kamag-anak niyo rin na hindi pa nakakaalis sa Pilipinas. Yes po, Tapos opo. nagreklamo sila na, ay mahirap kasi kasi nga, nag-TNT kayo, nandaya kayo ng mga papeles. Yes po, opo. Natural, hindi tayo, di ba, dito kasi sa abroad, hindi tayo katulad nung yung mga authorities dito ng pasensyoso. Dito, di ba, mali talaga. Wala yung, Yes po. yung sorry, isa pang pagkakataon. Paano napipilitan tayong sumunod, di ba? Ikaw, Joanne, dyan. Pa yung sa ticket sa public transport, kunwari, pag yung wala kang ticket, di mo naman pwedeng sabihin, nakalimutan ko po yung ticket ko. Opo, hanggang huli po talaga, tsaka multak po kagad talaga. Yes, yun. Pero hindi dahil malupit sila, kaya lang yun ang batas. Yes So po, ngayon, opo. ikaw, si Joanne, tsaka yung iba pa natin mga sumusunod na mga Pilipino dyan, kahit dito sa amin, mapipilitan ka talagang bumili ng ticket kasi alam mo na kahit anong idahilan mo, hindi makakalusot. Yes po, totoo. Maliban na lang siguro kung talagang dumudugo ka na or may saksa ka sa leeg or something baka sakali siguro palusutin ka. Pero yung nakalimutan, nagmamadali or nagtatanga-tangahan, Opo, hindi po talaga. Pili na yung joke na yan. Diyos ko. Hindi maganda. Hindi maganda. Please lang. So, ganito na lang, Joanne. Yes po. Masyadong malapit na itong October 27 mo na ito Yes po. Pero yung Opo. sa Hungary na... Punta po kayo, sir. May time po kayo. Tingnan natin. Bisita po kayo, opo. Sa Hungary, tingnan natin. Kasi balak namin sana, Yes po. yung, kumbaga para bang, yung, di ba yung meron, yung isang TV station dito nung araw, yung sa Pilipinas, yung magbabayad ka pa. Huwag na natin banggitin yung letter P Opo. na nung umpisa.
Mhm. wala kayong napupuna kasi ang fini-feature lang nila yung mga kaibigan nung empleyado nung Mhm, mhm. kunwari yung opisina sa Poland, puro sila-sila lang. Oh, Opo, di opo. ba? Hindi naman pwedeng kayo lang ang gwapo, maganda, may talent sa buong Europe, Yes di ba? po, opo. So, Yes po. meron kasi kaming investor na taga Luxembourg na sabi, gumawa tayo ng Mhm. TV station na libre naman siya. Tapos, yung mga events dito sa sa Europe, i-cover natin. Tapos, papalabas natin doon. So, lahat tayo sikat. Kasi, Mhm. di ba, pag katulad nun, yung PBA, yung NBA, bakit ba yan sikat? Yes Kasi po, opo. napapanood natin sa TV. Kasi kung bawal ang video doon sa lugar na yun sa mga NBA, hindi naman natin mababalitaan kung sino yung mga magagaling na mag-basketball na yan, di ba? Oh. Mhm. So, Yes po. ngayon, Actually, dito po, gustong-gusto po ng mga ano, kasi sabi nga po ng isang mga player po na nakakausap ko, sana mapanood ako dun sa ano, pero may live stream na, may live naman sa Oo. Facebook, so nakikita naman po eh, nila, opo. minsan, Kaya po yun po yung ginagawa ko, kaya lang yung yung cellphone ko po kasi nagamit, di naman po siya ganun kagandang quality ng kuha, kaya ano, pero at least nakikita ng mga family natin sa Pilipinas na okay naman po yung kanilang mga ano dito, kasi isa din po kasing stress relief yung ganitong klase ng event, especially sa mga kababayan natin na dumadanas minsan ng depression, di natin alam. Nakakatulong po to na makita nila, may mga Pilipino din po pala na magkakasama dito, yung hindi po yung chismis-chismisan, hindi po yung chismis-chismisan po yung magiging feeling na nasa Pilipinas sila tsaka, dun sa ganitong klase ng event. Opo. volleyball. Kasi pag yung marami nakakapanood, dyan na pumapasok ang sponsors. Yes Yun ang po, maganda opo. doon eh. Kasi alam niyo yung mga kaibigan natin, kasi marami kami nilalapitan. Yung iba kasi palaging, meron akong anak na pinsan, na kamag-anak na magaling yun sa computer, magaling yun sa video, sila ang gagawin. Alam mo, sa Yes, totoo yes lang, po. tapos magulat ka, wala rin naman. Ang sa akin lang po, kasi Mhm. gusto lang ho namin paliwanag sa inyo, hindi ho kasi maganda kung kayo mismo magsasabi magaganda anak ninyo o magagaling ang mga anak ninyo. Kasi syempre, ikaw ang magulang eh. Pero kung iba ho yung dadayo at pakikita kayo, mas kabilib-bilib. Tsaka, like I said, mga kaibigan network, hindi ho kami andito para sabihin na, itong si number 7 na may kapit dito sa Poland, tapos yung may asawa sa Pilipinas, nag 3-point shot, yes, pumasok! Hindi naman natin gagawin yon. Kumbaga, alam mo yon, kasi alam naman natin na mga buhay natin dito, yung iba masalimuot, yung iba ayaw makita. Pero, Yes po, opo. Joanne, alam mo yung hindi yun ang habol namin na, itong si number 15, nag-double dribble or something. Pero may dalawa Yes asawa po, niya, po. tatlo asawa niya, no? Hinahanap ng misis niya. Hindi yun ang hinahanap natin. Ang gusto lang natin, si number 7, nag-shoot, nanalo, yun. Tapos, matanda ka na, 88 years old ka na, napapanood mo pa yung sarili mo na, nasa Poland ako, wow, nakapag 3-point shoot ako, nagsisigawan ng mga girls, di ba? Yes po, Di ba, opo. tingin nyo ba, sino lugi doon? Hindi naman ako ang sisikat dahil ako nasa kabilang side ng camera. Hindi ko maintindihan eh. Yes po. Minsan kasi nakakalungkot lang na, para bang, sa tingin mo ba, ako yung nagbabasketball? Ako nga yung kukuha, kayong maglalaro. Yes po. Yun naman yun eh. Pero like I said, season 2 daw to. Season 2, two-day Intercity Basketball League, Sunday, October 27, 2024. Yan po yan. Yes Hanapin po. niyo lang po si Joanne. Si Joanne po sa Warsaw. Sa, anong pangalan na group na naman dito? FCSCP. CP na yan, Poland. Hanapin niyo po yan sa Facebook. At doon po kayo makapag-usap po sa kanila dahil sila po nakakaalam po niyan. Hopefully by next year, lahat ng mga events nila Joanne, mafe-feature na sa TKN. Yan naman po yan. Pipilitin natin po yan. Magtulungan po. Thank you, sir. Yes po. Isipin nyo lang, hindi na kayo magbabayad. Isipin mo na lang yun. Malaki ng katipiran yun. Di ba? Yes po, sir. Thank you, sir. Basta wag lang maligo lahat at mag-deodorant baka Maliligo na nga rin po kasi magsisimba rin po kami ng anak ko eh. Okay. So, last nito, batiin mo yung mga kamag-anak natin
natin sa Pilipinas and kung ano man ang gusto mo pang i-promote, promote mo bago ka maggumayak papunta sa simbahan. Okay, take it away. Okay. Yes, sa mga family ko po sa Pilipinas, sa Cavite, Bacoor, Cavite, hi mama. Yes po. At saka po sa mga kababayan po natin na plano po na magpunta po dito sa Poland. Siyempre po, ingat din po sa mga scammer and make sure po na yung pong inyong ina-applyan is may work din po kayo na papunta po dito. Opo. Oy, naku, maraming salamat, Joanne. Naku, thank you for being a very good sport. Thank you rin, sir. Opo. Abangan mo ito by Tuesday to, lalabas na ito, padadala ko sa iyo yung link. Kasi, like I said, suntok sa buwan, malay natin, balang araw may makapanood nito, may makapakinig nito, and who knows? Yes po, opo. Yes po, sir. Tulungan lang tayo, like I said, hindi ako magtatayo ng basketball league ko na sarili ko kasi wala na akong oras para dyan. So yung gawain ni para kay Joanne yan, at yung gawain ni Royce para sa gawain natin yan. Magtulungan tayo lahat, imbis na mag-away-away. Yes po, sir. Okay. Exactly, yes po. Yes. Naku, maraming salamat, Joanne, talaga. Thank you din po sa time niyo rin, sir. Okay, so ayan, si Joanne po from Warsaw. Hope to see you, sir. Yes po. Sana po magkita rin po tayo sa Definitely, for sure, magkikita-kita tayo at maligo tayo lahat. Okay, thank you po, sir. Bye-bye. Have a nice day. Bye-bye po. Yes. Yes po, yan. Ako, thank you very much, Joanne. Joanne from Poland. At siya po yung may paliga ng basketball po doon. At we would like to thank again yung Filipino community based in Poland po. Thank you very much. Hindi ko alam kung paano mag-thank you sa Polish, pero we're very grateful. Naku, Joanne. And hopefully, yung iba pa mga Filipino communities dito, if you're listening, feel free to contact us all. Magkita-kita tayo, mag-usap-usap tayo. Let's share your stories. Good vibes lang po tayo dito. Hindi po tayo naghahanap dito ng kaaway. We're looking for kaibigan. So hashtag kaibigan lang po. The Kaibigan Network, Kaibigan Podcast. Dito lang sa The Kaibigan Network. So maraming salamat po ulit. At we'll be back for our next episode. Abangan niyo po yan. Maraming salamat po. At dito na tayo nagtatapos sa ating another successful episode. Salamat Poland, salamat Warsaw, salamat Joanne. So thank you. Goodbye po, mabuhay po kayong lahat. Pagpalain kayo, bless you. Yung mga sabihin na natin, mga nalulungkot, yung may mga dinaramdam, emotionally, physically, mentally, spiritually, wag ho kayong mawawala ng pag-asa. At kung gusto niyo pong may makausap po, meron po kaming free counseling if you want to take advantage of it. Confidential po ito, hindi po kami nag-share po ng details ninyo. Yung story siguro, babaguhin namin ng konti yung mga details para hindi kayo makilala. Pero i-share po namin to not because gusto ho namin i-chismis kayo, yung pong moral of the story. So kanina po, like I said, doon po dito sa Kaibigan Podcast po namin, kami po ay responsible journalist po kami. So hindi po kami nagbabanggit po ng information na hindi po na-verify at hindi po kami nagbabanggit po ng pangalan just the sake po na para pag-awayan or hindi po wala pong solid na foundation. So hindi po kami pwedeng gumawa ng isang bagay na hindi po vini-verify. So lahat po ng mga nagsalita po sa lahat ng magiging future guests namin, past, present, future, lahat po ng sinasabi nila ay pawang opinion lang po nila at hindi po reflection po ng The Kaibigan Network or any of our programs po in the past, in the future, and in the present po. So yan lang po gusto namin pong paalala sa inyo. Agree or hindi kayo agree sa mga pinag-usapan namin, take it as it is. At sabi nga nila, mahirap magturo, mahirap kang maging teacher ng sarili mo. So, baka sakaling may matutunan tayo. Ako, marami kong natutunan kay Joanne na hindi na pala kailangan umalis ng Poland at mag-TNT sa Italy or sa Spain or sa Greece o kung saan man na pinaliliit nyo mundo ninyo. Kasi doon po sa mga hindi maniniwala, pag wala kayong papel sa abroad, kayo po ang pinakadihado, pinakakawawa, pinakapalagi kayong mali. Hindi ho kayo, wala ho kayong panalo. So wag niyong gagawin
na mawalan ng papel kung meron naman kayong papel. Kahit Poland pa yan, Hungary, Czech Republic, Slovak Republic, kung saan man po yan. So, paalala ko lang po sa inyo, hindi ko po ito sinasabi just because gusto ko lang magpa-cute sa inyo, pero that's really the truth. Na wag kayong mawawalan, wag kayong papayag na mawalan ng papel kasi yan ang pinakamahirap na sitwasyon ever. Kahit meron kayong kamag-anak, minsan pa nga yung kamag-anak nyo pa ang number one na magpapagulo sa buhay ninyo dito sa abroad. So minsan mas maganda pa yung mag-solo, not because gusto mayabang ka o may gusto kang pagmalaki, kasi matututunan mong tumayo sa sariling mong paa kasi alam mong wala kang ibang aasahan. So again, bilang inyong kaibigan, PM nyo lang po, Royce Hipolito, R-O-Y-C-E, space, Hipolito, Hipolito, dito lang po sa Facebook or The Kaibigan Network po sa Instagram. Mag-PM lang po kayo dito kung gusto nyo naman po kami makausap. At till next time, maraming salamat po.